At ang balita ni Army ay tungkol sa 24 na bayan ba yun sa Nueva Ecija ang namimiligro daw. Saan na ba yung lead ng balita? Namimiligro doon sa pagtatapunan ng basura kasi magsasara sa Tarlac City yung landfill o saan tinatapon yung ating mga basura. Ayan, 24 na LGU sa Nueva Ecija posibleng maharap sa krisis sa basura dahil sa napipintong pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill sa Tarlac. I-detalye mo yan, Miss Army. Yes, magandang tanghali kasamang G at sa lahat ng tagapakinig ng radyo natin dito sa Kalaki 105.3 FM. At syempre, ating mga tagapanood sa Facebook at YouTube live streaming. Ayun nga, krisis basura ang posibleng pangarapin ng 24 na LGUs sa Nueva Ecija dahil sa posibleng pagsasara ng Kalangitan Sanitary Landfill sa Capas Tarlac. Ang pinakamalaking katunan ng basura at waste management at disposal facilities sa region. Sa kabuuan ay 121 na munisipalidad mula sa 8 probinsya kasama ang Nueva Ecija. Yan ang Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan at Benguet. Sa 3 rehiyon ng Ilocos Region, Central Luzon at Cordillera Administrative Region ang maapektuhan ng napipintong pagsasara. Sa isang report mula sa Rappler, isang petisyon ng isinumite ng environmental officers mula sa mga naturang LGUs na ito kay Department of Environment and Natural Resources o DNR Secretary Maria Antonia Julio Lonzaga at sa mga regional officers ng National Solid Waste Commission o NSWC noong Abril 22 na nababahala sila sa sinasabing napipintong pagsasara. Nakasaang sa petisyon na kung ito'y matutuloy, magdudulot ito ng malawakang krisis sa basura at malaking problema sa waste disposal na makakaapekto sa milyon-milyong residentes maging ng mga commercial at industrial establishment na sinuservisya nito. Nasa mahigit 4,000 tonelada ng basura ang dinadala sa mahigit 100 hektaryang pasilidad sa loob ng Clark Special Economic Zone na pag-aari ng Metro Clark Waste Management Corporation o MCWMC. Sa parehong report, nakasaad na matatapos ang kontrata ng MCWMC sa Oktubre ngayong taon at wala nang balak i-renew ng BCDA o Basis Conversion Development Agency at subsidiary nitong CBC o Clark Development Corporation dahil gagawin daw ang lugar na isang tourism development project. Isang landfill naman sa site sa Florida Blanca, isang landfill site sa Florida Blanca, Pampanga ang inirekomenda na lipatan ng mga naturang LGU. At kaninang umaga kasamang G, binisita natin ang MENRO o ang Municipal Environment and Natural Resources Office, at nakausap natin ang ating Environment Officer na si Dion Pascual. Tinanong natin kung apektado ba ang bayan ng Gimba sa napipintong pagsasara at sabi niya ay hindi dahil meron nga tayong sariling landfill na nakalocate sa Sitio San Felipe dyan sa Barangay Lenek. Yun nga lang, ang sabi rin niya na malapit nang mapuno itong landfill na ito at posibleng sa susunod na taon ay mag-outsource na rin tayo ng kapulan ng basura ng bayan ng Gimba. At siyempre, kung isasara nga itong landfill sa barangay sa Capas Tarlac, mapipilitan tayong mag-outsource sa Florida, sa landfill dyan sa may Florida Blanca. At meron din nga daw na landfill site sa bandang Morzaleray, Bulacan, pero siyempre medyo malalim na yun. Yun nga, kung
nag-aabang din sila sa magiging resulta ng pagsasara ng Kalangitan Landfill dyan sa Capas Tarlac. Okay. Yan ang, I don't know, ano ba yan? Masamang balita. Mula sa... Magandang balita. Para sa Metro Clark Ah. Hills Corporation. Ito yung ano ito yung nagpalaya sa mga residente ng Anonas, Angeles City, di ba? Yung Metro Clark Hills Corporation. Oo, yan yun. Clark Waste Management Corporation. Hindi ko pa alam kung may connection ito, pero alam mo, sa pangalan. Ano daw ang plano? Parang pareho. Sa landfill, ano daw plano? Ang plano doon sa landfill, yung lugar mismo na yon ay tatayuan ng tourism-oriented development project. Ano? Hindi ko may... So, tourism-oriented tourism. development project. Wala pang particular na informasyon o detalye kasi actually, yung 24 na bayan at syudad na nagdadala mula dito sa Nueva Ecija ng kanilang basura dyan sa Capas Tarlac. Inaalam pa natin kung sino-sino at kung sino-sino yan. Nag-reach out na tayo sa Metro Clark Waste Management Corporation kung ng listahan, no? Oo. Tapos syempre, hinihingi na rin tayo ng statement. Pero hindi ko maiuugnay kung ang Metro Clark Waste Management Corporation ay may kaugnayan sa Metro Clark Hills Corporation. Hills, Metro. Siyempre, magkakaugnay yung mga yan, buong Clark. Oo. Marami palang LGUs. Bayan, 90 towns, 24 yung sa atin. Yung 24 sa Nueva Ecija yung nagdadala ng basura doon. Pero 90. Oo, nakita ko doon sa report mo kanina. 121. Na mga LGUs. Yes, oo. 32 sa Pangasinan, 24 sa Nueva Ecija, 17 sa Tarlac, 16 sa Pampanga, 12 sa Bulacan, 8 sa Zambales, 6 sa Bataan at 6 sa Benguet. Dami. Tapos pa yan dun sa mga commercial and industrial Ba't kaya hindi na lang pinaprocess kayo basura doon? Parang nakikita ko kasi parang sinusunod ng bulldozer tapos Oo. Pinaprocess niya ang landfill kasi hindi lang sa tapunan. Kasi kung may tapunan processing lang din ng basura. mabilis mapuno. So, pinoproseso din nila yan. Merong disposal tapos management para ma-manage yung basura natin. Imagine mo yung 4,000 tons. 4,000 to 5,000 tons na basura na dinadala dyan ng kinikater ng Kalangitan Landfill site. So, ay kung maipon yan, tayo nga dito sa Gimba may punan lang tayo ng isang linggo basura. Nakikita tayo na ay dalhin kung saan man pwedeng dalhin. Kasi siyempre, pag basura kasi, dapat talaga merong pinaglalagyan at pinagdadalhan. Oo, pinoprocess yun dapat i-process. Halimbawa, yung mga plastic, di ba? Yung mga naman, yung biodegradable naman, dapat naman din i-process yun ang gawing fertilizers. O kukunin pareho yung basura, sana nagagamit para hindi kabundok na basura yung naiipon at pagka nagkaroon ng disaster, halimbawa ay tag-ulan, ayan din naman yung kasamang babaha sa mga plain areas o residential areas. Sige, okay. Maraming salamat, Army.